kwentong puno ng mga kaganapan sa mga salamin sa mga suliraning libro ng bayan. Mga paglalakbay na nagbibigay pag-asa, tapos at pag-iibig sa liwanag ng mga pagsubok at pangalan. Dito, ang isang pinaka-epikong obra maestra, ang Florante at Laura, na inilikha ng mahatang si Francisco de la Cruz. Bawat galaw, aking pasyar, lalaban o sasama. Pag-ibig ay kulay at iwan, Lakas na. Galing sa The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. pagliwanag ang iyong dala. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Isang matikim, hubad na mapanglaw, huwag na matinig ay walang pagkita. Halos naghihirap ang kaibibong silang umalaw sa loob ng lubang masuka. Ang mapanglaw na hubad, magsisimula ang matamis na pag-iipikan ni Florante at Laura. Tulong! Tulong! O ako'y tulungan niyo. Hindi ko mawari ko ang nararamdaman ko sa ay dulot ng aking mga sugat. O ng mga katak silang isiniwalat. O Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ano't wari, mag-isa ako ngayon. Nasaan ang Diyos ang mga pinaniwalaan ko. O kay hirap ng aking pasanin. Nasa pag-ibig, inagaw sa akin ng aking sariling ama. Ipagpalit lang sa sariling nais. O Laura, nasaan na ang iyong sumpa? Ang iyong pangako? Bakit ako iyong iniwan sa kamay ni Adolfo, sakim at malakas? Ako ay iyong lisan. Tadhana, o kay bait mo, tadhana. Mahal kong Albania, ito na ba ang aking katapusan? O kay bait mo, tadhana. Ang kala ko'y ako lang ang tanging nakakaranas. Ngunit mas mapaklaw ang sinapit ng iba. Tulong! Saklalo! Tulong! Tulungan niyo ako! Mga boys na Leon! Layuan niyo ang binata! Tingin aking tatapusin! Kaawa-awang binata! Imulat mo ngayong mga mata! Binata! Kanyang sugat ay tanging malalim. Kailangan ko siyang maigamot upang siya ay magbalik malay. Dinalaan ng lalaki si Florante sa isang nakapal at makikis na bagyo. At doon, siya ay Nasaan ako? Sino ka? Huwag ka mag-alala, kaibigan. Hindi kita sasaktan. Iligtas kita laban sa magbabangis na Leon. At ika'y aking ginamang. Ikaw ay sumoro. Hindi ba kinamumulya natin ng isa't isa? Bagamat pagkalaban ng ating mga karya, hindi ng ating mga kapo. Wala sa aking isip na ika'y pabayaan lamang na makain ng mga Leo dito. Kung gayon ay, maraming salamat. Walang anuman, kaibigan. Maraming salamat ulit. Ako nga pala si Florante, ang anak ni Gauguin sa iyo. Paano ka nga pala napunta rito sa napakasupad na kagubatan habang tagdad ng iyong katawan ng mga sugat?
Mahabang kwento, ngunit hayaan mo. Ikwento ko sa inyo ang pinagmula ng lahat ng ito, simula sa pagkabata ko. Muling isinaysay ni Florante ang kanyang kalambulan. Biseo, okay sa abala. Ay gusto lang akong kumausap sa inyo. May kailangan na akong asikasuhin, mahal. Tingnan mo, anak. Pagmasdan mo, mga bulaklak dito. Hindi ba sila yung nagtatagay ng mistul ng kagandahan? Sadyang di sarap pagmasdan. Ako'y nahuhumaling sa kagandahan ng mga bulaklak na iyon. Anak! Anak! Tulong! Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Parante! Ang anak ko! Maraming salamat. Niligtas mo si Florante. Kung wala ka dito, baka napahamak pa ang anak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung tuluyan pang mawala si Florante. Anak, patawarin mo ko at hindi kita nabantayan ng mabuti. Florante, anak ko, halika rito at ako ay may magandang balita para sa iyo. Aking napagdesisyonan na ikay pag-aralin sa Atenas. Talaga ito ba, Ama? Ngunit, mahal, hindi ito maaari. Hindi ako sang-ayon sa desisyon na to. Baka mapahamak pa ang anak natin. Delikadong mundo sa labas. Mahal, para naman ito sa ikabubuti ni Florante. Ito lang ang tanging paraan upang mapalawak ang kanyang kaalaman, mapabuti ang kanyang kinabukasan, at mamulag siya sa realidad at sa mundong kanyang kinatatayuan. Marami pa siyang kailangang malaman, mahal. Paano naman ang kanyang kaligtasan kung siya'y aking papayagan?
Buhay niya hindi na dapat pang mabingit sa kamatayan. Alam ko ang iyong pangamba, subalit binata na ang ating anak. Kailangan niya ng matuto na lumaban para sa kanyang sarili. Ang aking ina ay nag-aalok. Ngunit siya ay pumasok. Sa aking magaling sa lubos ng dalas ay niya ako kapakunin ang pagkakas. Ang taong hindi ko inaasahang magpapabago ng ako. Ang unang dulo. Bago ko ilahad ang tungkol sa pagsasadulang inyong gagawin, hayaan niyo munang ipakilala ko ang magiting at tanyak na si Durante at ang makisig at matapang na si Adolfo. Pag-usayan nito. Kagaya ng aking sinabi, magkakaroon kayo ng pagsasadula. Pag-usayan ninyo. Siya'y umanda! Hindi na ako aasa pag siya'y sinila ng araw sapagkat baka sa susunod ay liham na naglalaman ng sakit at buot ang sumasalubong sa kanyang ama na baka mapahinto sa tibok ng kanyang puso. Wala sa ang kaalaman na itinubala. Simulan na ang pagbarian. Durante! Pwes ka! Tigil mo ang kaibangang iyan, Adolfo! Ano ang pumasok sa iyong utak at pinagtangka mo ang buhay ni Florante? Simula na ikay dumating sa lugar nito na mismo ng pinagalian. Lahat ay nagbago! Ginago mo ang lahat sa akin, Florante. Mga kapuri na ay napunta sa akin. Labis kong ikinadismaya na hindi na tuloy ang aking plano. Adolfo, pakinggan mo nga ang iyong sarili. Naihibang ka na ba? Tigilan mo na ang kailangan na yan. Ako? Ako bang hibang? Nagsabi lamang ako ng totoo. Kinamumuhian kita, Florante. Ginagawa mo sa akin ang lahat! Matapos ang pangyayaring iyon sa Atenas, hindi na muli nasinayan pa ang pagmumukha ni Adolfo. Hindi na rin siya nagpakita sa hindi mawaring kadahilanan. Sabay nito ang kanyang pag-alis kasama ang kanyang malagim na plano. Maraming salamat, Minatro. Utang nag-off ko sa iyo ang pagligtas mo sa aking buhay. Ginawa ko lamang ang nararapat, kaibigan. Wala yun. Kahit ano man ang iyong rason, maraming salamat. Daan mga panahon na ang aming Bagamat ang aking mamatay na ay patuloy ng pag-aalsa sa General, pasensya na po kung na-istorbo ko ang inyong pagpapahinga. Ngunit, may pinadalang liham ang ibig sa iyo. Wala ka naman. Maraming salamat. Mahal kong anak, labis na hinagpis aking nadarama. Sintay hindi na muling makakasama. Ako'y nananabik sa yakap mo, anak. Ika'y humayo at damayan ako rito. Nagmamahal ang iyong ama. Kapagin! Hindi pwede! Hindi pwede ganito na lamang lumisa ng aking ina! Hindi ko man lang siya nasalahin sa kanyang sandali. Kahit sa ulit pagkakataon, bakit niyo
ako'y pinagkait! Nakatangga na nga ang sarili sa Atenas upang umuwi sa Albania at makita ang iyong araw. Ako'y lilisan na, Maestro. Nakahanda na ang aking sasakyan sa loob. Ang aking mga gamitan ay nakahanda na rin. Pwede. Kung gayon, kayo umayo eh. Ngunit Durante, lagi mong tatandaan na sa iyong pagbalik kami nag-aantay ng pangalip. Noon ni Adolfo ang siya nag-aantay sa iyo. Kung makasalubong man sa iyong pagbalik, ingatan mo ang iyong sarili kaya ng pag-iingat ng hari ng sa iyo. Maraming salamat po, Maestro, sa inyong basbas at pag-ulitan. Mag-iingat po ako sa aking paglanak mo. Kapag-ulit ko po ang inyong pag-ulit. Para sa pagbalik ay hindi na mga Salamat din, Durante. Iyong ipabatid sa iyo ang mga kalungos na hirap. Iyo rin iparating na ito'y salamang hamon sa buhay na hindi natin may iwasan sapagkat tayo walang kawalan ang naglalagtan. Nagiging maayos ito. At ikaw naman, Minandro, mas makabubuti na rin siguro kung yun ang samahan ni Durante sa kanyang paglisan at pagbalik sa Albania. Ako'y napag-isip-isip din na isama siya sa pagbalik ko sa Albania. Kung ako'y inyong pinanghintulatan, nais mo ba, kaibigan? Aking ikinalulugod ang pagsama, kaibigan. Hangad ko rin na masilayan ng Albania, magiging mahal na hari. Nasa inyo ang aking pahinto. Kung kaya naman kayo humayo na, mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Maraming salamat po. Nalita na tayo, Minandro. Anak, ikinagagal ako ng sobra na nakabalik ka na. Ama, kinagagal ako dito makita kayo muli. Kasama ko nga po pala ang aking kaibigan, si Minandro. Maligay. Naging kamag-aral po siya sa Atenas. Maligayang pagdating dito sa Albania, Minandro. O siya, halina kayo. Marami pa tayong kailangang pag-usapan tungkol sa iyong ina, Durante. At ang tungkol sa pagpapatawag ng mahal na hari sa atin. Mahal na hari, Oh, lugod kayo. Mabuti at napadalang ka sa aking karian. Duke, ang kaharian ng Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. Oh, sandali. At sino naman ang magiting ng Pinantinong ito? Kawangis niya ang isang bunying garero. Ang binatilyong ito ay ang aking anak na kagagaling lamang sa Atenas. Durante ang kanyang ngalan, mahal na hari. At siya ay lubos kong inihahandog sa iyong mga mahal na yapak. Kagalang-galang ang hari. Ako si Florante. Nandito ako upang paglingkuran kayo sa inyong mga utos o naman ang kagustuhan ng inyong mabutihing gusto. Handa ako magsakripisyo ng lahat para sa Croton. Kapalit man ito'y buhay at panuluwa ko. Nagagalak akong marinig ang iyong katitigan at kalakasang loob, Florante. Kaya naman, ikaw ay aking pinauukulan bilang isang general ng aking upo. Aking inaasahan ay ipatutupad mo ito ng maayos. Maraming salamat po, Haring yan sa iyo. Ayusin ko po ang aking responsibilidad bilang isang mabuting general. Magandang araw. Oh, anak. May gandang nila. Nag-iinit ang aking mga bismi. Pag-ibig na ba ito?
O kanyang ganda, wala nang ukuparan pa. Ang kanyang mga mata, hindi matutunasan. Sa mga ngiti niya ay, ako'y lubos na sumasaya. Siya lang ang aking ibigin at wala nang iba. Gusto ko halimanin mo. Hindi mo ba ako nalina? Hindi ba ako nagpap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 agp
ganda. Ako'y iyong pahamak sa katulungan ng tatay. Sana hindi mo nakakilala. Magandang araw, Prinsesa Laura. Ako nga pala si Florante, anak ni Duque Deseo. Magandang araw hindi ako. Totoo nga ang mga balita. Totoong nakabighani ang ganda mong taglay. Isa ka talagang player din ng Florante. Ngunit, hindi mo ako madadala sa iyong pumubola dito. Gaya na lamang ng mga babae nagkakandarap at nagkakagusto sa'yo. Hindi mo ako madadala sa mga sito. Ibang mga babae? Prinsesa, ikaw lamang ang titibok ng aking puso. Ngiti mo pa lamang ay tumitigil na ang aking mundo. Ang iyong larawan lamang ang tanawin na paborito kong pagmasdan. Parang mga bituin sa takip siling. Okay, ganda. Pagmasdan ang iyong mga mata. Kikilang-kilang. Kumain din ang iyong mga tingin. Sa mga tingin na ay mawag. Oh, Laura? Kailangan ko na ipagtapat kay Laura ang tunay kong nararamdaman. Kailangan ko lang sabihin sa kanya na siya lamang ang titibok ng aking puso. Sapagkat hindi ko kayang mawala sa aking minamahal na hindi pa nakapagtapat. Hindi ko kayang lumisan sa kanyang tabihan na hindi niya pa nalalaman ang tunay kong nadarama. O Diyos ko, bigyan mo sana kami ng pagkakataon at bigyan mo rin ako ng lakas upang masabi ko ang katotohanan sa isang dilag na aking pinakaiingatan. Bigyan mo kami ng panahon at oras para mapagtanto namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Florante? Ayos ka ba? Bakit di na yata? Ayos ka? Hindi na kasi dapat mo ako nabigay. Laura, anong ginagawa mo dito? Isip-isip ko ng mga araw dito para pag-isip ng mga bituin. Pati na rin ang mga bulala. Ngunit hindi ko inasahan mo dapat pag-ibig ka rito. Tingnan mo ang buwan. Hindi ka... Tama ka nga, Laura. Kay ganda ang pagmusta ng buwan ngayong gabi na ito. Lalo na ito ay nagbibigay ng liwanag sa lilim. Ngunit hindi ko maikawala na mas nangihibabaw ang ganong taglay. Walang laban ng mga bituin sa kislap na iyong mga mata, Laura. Ayan ka na naman sa mga nagis mo salita. Ngunit tayo na. Bakit mo na pa
Laura, saksi na ang mga kalatwan ngayong gabi sa ating pag-ibig. Simula niyong kilala kita, ikaw lang ang nagbibigay sigla sa mga araw na puno ng lungkot. Ang iyong imahe sa aking isipan ay di mapaparang. Ngayon na naipagtunto ko na ang tunay ko na darama, sana hayaan mo ibigin kita, Laura. Ang mahal kong Florante, hindi ko alam na ganito pala ang inadarama. Ngunit, huwag kang magpanghinaan mo. Sapagkat kahit ano ang mangyari, palagi lang akong naririto para sa iyo. Nandito lang ako, palagi-lagi, ano man ang mangyari. Handa akong ipagdasal sa mga tala at buwan para sa iyong nalalapit na digmaan. Pangako ko yun sa pag-ibig mo. Leandro, ihanda mo na ang mga kawal. Nabis ako na namang ba para sa masasakot sa digmaan. Lalo na kay Florante. Ama, magiging ayos sila lahat, hindi ba? Makakapalikas na muli, hindi ba? Ama, hindi ko pabigyan na mag-isip at mag-alala. Ama. Huwag kang mangamba at hayaan ng yaong ama na sila'y gabayan. Ang puso ay iyong ikalma at magtiwala sa kanyang kakayahan. Halika at sabay nating ipagdasal ang kanyang pagbabalik. Huwag mo pong hiyaang pahamak ang aking sinisipag sa Florante. Tuloy ko siya sa bawat oras at protektahan ka ng kanyang kamay. Pilit lamang ang tamang kanya na siya ang may mahisan sa Kita tayo mali, General. Para sa Albania! Sugat! Halos naubos natin sila. Ang iba naman ay sugatan at mga wala ng pakinabang. Nagbagay tayo nagtagumpay. Itaas ang bandera ng Crotona para sa Crotona! Halika na kaibigan at bumalik na tayo sa Albania. Sa kabilang tao, ang Albania ay kasalukuyang hawak ng mga Moro. Kanila rin natakip sina Haring Inseo at Duque Basile. Matamo pa kaya namin ang kapayapaan sa mga morong sumira ng aming technique. Bukod namin hilig ko lamang ang aming likas. Si Laura ay napatigil sa kanyang paglalakad nang naramdaman niyang mayroong mga kakarating. Laura, ikinagagalak kong masilayan ang iyong ganda. Ang aking puso ay masaya sa aking nakalimutan. Laura, ikaw ay aking sinusunta. Paunahin, ngunit ang aking puso ay para sa isang tao lang. Ito ay nabihag na ng aking sinisipin sa Florante. Para sa kanya lang ang aking pagmamahal. Siya lamang ang nakararanas sa kasiglahan ng aking puso. Para sa isang binatilyong tulad ni Florante, siya lamang ay isang binatang walang alam. Sa akin ka nararapat, Laura. Bitawan mo ako! Wala kang hiya! Napastakan! Hindi mo ako pagmamayari at kahit kailan hindi ako mapapasayo! Hindi ako papayag ng isang katulad mo! Ang sisira ng aking pagmamahal para kay Florante! Mga kawal, siya'y huwag ninyong hayaang makatakas. Pugutan ninyo ng ulang babaeng ito. Ang kanilang pag-ibigan ay hindi maaari.
Habang sina Florante, Minando at ang mga kawal ay pabalik na sa nilalawanan, matapos ang kanilang matagumpay na labanan, tila isang panganib ang kanilang nasaksihan. Unti-unti ko na nasisilayan ang kaharian ni Florante. General, may papayag doon na tila ba'y dinadakip para bang gagawin nila itong bihag, General? Tulong! Lola! Aking mahal! Florante! Lola, mabuti at kapiling na kita muli. Florante, salamat naman ay dumating ka. Hindi ko alam mangyayari sa akin sa mga kami ng mga moro. Laura, maaari kong malaman kung ano ang plano nila sa'yo? Si Emil, kasalanan nito. Gusto niya akong pugutan ng ulo. Wala talagang puso ang mga moro yan! Sila ay mga taksil! Florante, puntahan mo ang ating mga ama. Pati na ang buong Albania dahil sila'y napasailahan ng mga moro. Laura, huwag ka mag-alala. Kami na ang bahala. Nililigtas namin ang Albania at ang ating mga ama. Kung gayon, mag-iingat ako, mahal ko. Pangako. Puno lakas at tapang nilang sinugod ang mga morong sumasakop sa kanilang kaharian. Mga moro ay unti-unting nauubo sa isang ilaw. Walang kahirap-hirap ang kanilang mga ginawa! Mga mahihina! Aking ama, kayo po ba yung nasaktan? Anak, Florante, ayos lamang kami. Salamat. Salamat at kami inabutan yung buhay. Salamat sa inyong pagligtas sa amin ng hari. Florante, hindi ko inaasahan ang iyong kagilingan. Maraming salamat, anak. Maraming salamat, Florante. Ikaw ay isang palaban na binata. Ako ay napahanga sa iyong ginawang pakikipatigma. Ikaw nga ay nararapat na bumalik sa akin trono. Sana ay pagbutihin mo pa ito. Nasaksihan ni Conde Adolfo ang mga papaling ibinigay ni Florante dahil sa kanyang pag-iingadirigman. Siya'y muli nakaramdam ng matinding pagkaingkit at nabuo ang kanyang galing. Si Florante. Muli ang nagbida-bidahan. Hindi siya narapat na magkaroon ng kasiyahan. Ako lamang ang dapat na makapangyarihan. Florante, hindi kita titigilan hanggang sa iyong kamatayan! Ang tagumpay ni Florante ay nasusunod pa na higit pa ng maraming mga tagumpay at malalaki pang kaganapan. Dahil sa katapangan ni Florante, siya ay ginalang ng 17 mga kaharian. Siya rin ay kinakatakutan ng mga kaharian at sila mismong sumuko dahil sa tapang at galing ni Florante. Pagkaraan ng ilang buwan, muling sinalakay ang Albania at nasipasukan ang mga Turko sa pagpanuno ni General Miramoji.
nagtagumpay sila muli sa laban. Matapos ng laban sa mga Turko, natagpuan ni Ferrante sa kaharian ng Etruria nang may dumating na liham galing kay Haring Liceo. General, may naisipot na hindihan si Hari Liceo para sa inyo. Tinanggap ni Ferrante ang liham at malakas niya itong pinasa upang marinig ni Menandro. Menandro, sinakailangan ko ng bumalik sa Albania. Ako ay nahanap ng hari. Sa iyo ko daw muna ipagbayang ako. Pasensya na kaibigan na kailangan ko na umalis. Paalam. Makakapakita ka naman na hindi pinapasama ng hari ang mundo. Sige, Durante. Ako muna ang paalala sa iyo. Nagingay ka May ba? Lalo na makamakahama ka sa iyo. at muli na nga naglakbay si Ferrante patungo sa Albania. Nang siya'y makarating sa kaharian, si Ferrante ay biglang binahag ng mga kawal. Ano ito? Anong ginagawa niyo? Ako to si Durante, ang magiting ng general! Pasensya na, General. Ngunit ito ay ang utos ng hari. Mas mahigit na sumunod ka na lamang sa amin. Lumalawan si Ferrante sa mga kawal na tumihag sa kanya nang may nagsalita sa kanyang likuran. Magandang araw, mahal kong kaibigan. Sino ka? Magpakita ka ngayon din! Adolfo? Anong nangyari, Adolfo? Ano ito? Paano mo ito nagawa sa sarili mong bayan? Isa kang taksil! Durante. Sino ang mag-aakalang mahulog? Ang isang magiting na narar sa aking simling patibong. Isa kang inutil, Durante. Kaya bilis mong lokohin. Pagkapala kayo ng iyong ama, para mga mangmang, ang walang kwenta! Ama, anong ginawa mo sa akin, Ama? Yung hari, anong ginawa mo sa kanila? Wala na yung pinakamamahal na ama, Durante. Wala si Hari Liceo at Duque Berceo. Ano ko yung sasabihin? Wala sila! Pinugutan ko ng ulo ang iyong ama at ang hari. Ano? Hindi maaari! Oh, Durante, hindi na dapat numuno si Hari Liceo sapagkat na mas dapat ang mumuno ng Albania. Tingnan mo na ako, Durante. Ako'y mas malakas, mas matabang at mas mahusay. At isa kang taksil! Naliligo ba kayo sa sarili? Nawawala ka na sa tamang pag-iisip! Manimik ka! Matapos ng 18 araw, inilabas sa balikuan si Ferrante. Ngunit siya'y nagtaka kung ano ang susunod na hakbang ng mga kawal. Ano nangyari? Saan niyo ako dadalhin? Ipinag-uutos ng hari na dalhin at igapos ka sa isang madilim na buwan. Hari? Anong klaseng hari ang isang taksil at malaking buwag? Si Hari Rodolfo mismo na deklara na siya ang bago naming hari. Papakasalan niya si Prinsesa Laura sa paglaon ng panahon. Hindi maaari. Mapapahamak lamang ang aking mga mahal sa kamay ni Adolfo. Ako ang dapat ikasal kay Laura at hindi Adolfo yung hari. Hindi ko inakalang ganyan pala kalalang iyong sinapit, Durante. Maging ako, kaibigan. Hindi ko inakala na ganito ang aking sasapitin. Hindi ako makapaniwala na dahil sa galit at inggit ay mapapahamak ang mga mahal ko. At siya nga pala, kaibigan, hindi ko ba alam ang iyong ngalan? Ang sinasabi ng mga taong alay, alam kong maraming beses mo lang narinig ang ngalan dito. Maraming balita ang kumakalat na tungkol sa akin. Ipinakalat ng mga taksil. Ibig sabihin mo rito, ikaw ang Aladin na sinasabi nila? Tama ka, kaibigan. Kahanga-hanga talaga ang katahanan. Sino mag-aakala na sa lahat ng lugar ay dito tayo magkikita? Yung makapaniwala na nakaharap ko ngayon ang prinsipe ng Persia. Siya magpunan. Ngayon naman, hayaan mo ako naman ang magbahagi ng aking talambuhay. Ako yung mga binari sa babae.
Magsitigil nga kayo. Lerida! Lerida! Naging komportable ang among mga kaibigan simula nang nalaman at naintindihan nila ang mga buhay ng isa't isa. Nagsimula na rin sila magplano para sa kanilang sunod na gagawin. Sa isang masukal at walang matao-taong lugar, tumatakbo ang kawawa si Laura habang hinahabol siya ng Adolfo. Adolfo! Itigil mo! Ano para nabulat ka na ng kasamaan? Ay, nagkababae! Hindi pa ako tapos magigante kay Florante. Pagkatapos ng kanyang ama at ang kalwa niya, ayaw naman na aking isusunod! Sa lakas ng kanilang sigawan ay narinig sila ng naglalakad na babae. Ano parang sabi na baka kayo nang iwan? Adolfo! Sino ka? Pangalan ko ay Lerida. Ako'y nagmula sa Persia. Salamat, Lerida. Dahil kahit na magkalaban ng aking mga reliyon, ay hindi kayo dalawang isip para iligtas walang alaman. Dapat naman talaga isip tabi natin ang panalihiyong paniniwala kung buhay nang nakataya. Habang abala sina Aladin at Florante sa pagpaplano, ay nakarinig sila ng lakas na sigaw at dinidiri naman nilang sinundan kung saan nanggaling ang tumulong. Surrender? Laura! Pakain na! Aladin! Agad na nangyayakap ang mga lalaban sa kanilang mga minamahal at pinubos na sila. Pumunta ang apat sa Albania upang maayos ang mga pinsarang idinulot ni Adolfo at iba pang mga kaaway. Florante, ikinagagalak kong nakabalik kayo ng ligtas. Aking ipinatapon, kasama ang mga tapat at tingkawan, ang kakampi ni Adolfo sa malayong lugar para sa kanilang parusa. Nabalitaan ko rin wala na ang tusong na si Adolfo. Maraming salamat sa itinulong mo, Menandro. At oo, wala na si Adolfo. Maraming salamat sa lahat na. Isa ka talagang tunay na tapat na mamamayan ng Albania. Walang anuman. Maaari ko bang malaman kung sino-sino ang kasama ninyong pang-uwi? Ito pala si Aladin, ang prinsipe ng Persia. At ito naman ang kasintahan ni Aladin, si Lerida. Siya rin ang nagligtas kay Laura sa kamay nito. Nalulugod akong makasama. Mga kaibigan, lubos kami nagpapasalamat sa inyong kabaitan. Nais namin pansamantalang magpaalam sapagkat kailangan namin bumalik na Persia upang pamahalan. Kung gayon ay mag-iingat kayo. Ano yung gagawin? Laura,
sa iwa ang pananampalataya. Himagsik laban sa maling kaugalian at himagsik laban sa mabubuhay na kaugalian. Ito, nagtatapos sa isang kwentong awit na nagsisilbing aral at gabay sa pagmamahal ng magulang, bayan at pagkakaibigan. Ito, nagtatapos ng Florante at Laura. Pati mo pala nilagay sa gitna. Okay, Wallace!